RPS Samar, isa sa pinakakinatatakutang barkong pandigma sa kasaysayan ng Philippine Navy, nabansagan bilang the Submarine Hunter dahil sa bantog na reputasyon at kakayahan ng warship na ito na mangwasak ng mga underwater vessels, kagaya ng 2 beses nitong pinataob ang mga unknown submarine na pinaghihinala ang pagmamay-ari ng China na iligal na pumasok sa katubigang sakop ng Pilipinas. Sa video na ito ay ating tatalakayin ng isang yugto sa ating kasaysayan kung paanong pinataob at winasak ng RPS Samar ang hinihinalang Chinese submarine at kung gaano nga ba talaga kalakas ang hanay ng Philippine Navy sa kasagsagan ng pag-aasik ng kaguluhan ng communist-led movement na hukbalahap na kinakalaban ang gobyerno ng Pilipinas. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, baka naman pwede kang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong ito para sa tulad kong content creator. Ang RPS Samar PS-33 ay isang Miguel Malvar class patrol corvette na unang nagserbisyo sa United States Navy bilang USS Project at bahagi ito ng Admirable class minesweeper sa kasagsagan ng World War II. Idinisenyo ang warship na ito ng Gulf Shipbuilding Company at unang nakomisyon ng US Navy noong 1944. Dito ay ginamit ang nasabing barko para maghunting ng mga bomba na itinanim sa karagatan noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Isang taon ang makalipas matapos nga ang digmaan ay nadikomisyon ang USS Project at kalaunan ay itransfer sa Philippine Navy noong 1948. Magmula noon ay ginamit na ito sa anti-submarine warfare operation sa kasagsagan ng paglakas ng communist-led group na hukbalahap na lumalaban sa gobyerno ng Pilipinas. Sa pagpasok ng unang linggo ng November 1952, sunod-sunod ang mga report na nakukuha ng Philippine Navy hinggil sa mga sightings ng isang unknown submarine sa bahagi ng Polillo Island area, partikular na sa Lamon Bay sa lalawigan ng Quezon. Ang nasabing submarine ay pinaghihinalaang nagmula sa China na siyang nagsusupply ng mga armas at makinarya sa hukbalahap campaign para kalabanin ito ang Philippine government. Noong November 12, 1952, idineploy ng Philippine Navy ang mga barko sa 1st Patrol Craft Escort Division sa pamumuno ni LTSG Dioscoro Papa na lula ng RPS Pangasinan na nagpatrolya sa Kasiguran Bay sa Aurora, habang ang mga barko ng RPS Cebu commanded by LTSG Alfredo Peralta ay nagtungo sa San Miguel Bay sa Bicol Peninsula at ang RPS Samar under LTSG Domingo Villamater ay dineploy naman sa Lamon Bay na bahagi ng lalawigan ng Quezon. Kinabukasan, November 13, 1952, na-detect ng RPS Samar sa radar nito ang 2 unknown converging vessels. Para ma-intercept ang mga ito, pumosisyon ng RPS Samar sa rendezvous point ng 2 submerged vessel pero kalaunan ay nawalan sila ng contact sa 100 feet submarine sa layong 1.8 kilometers. Makalipas ang ilang minuto, muling nakapag-establish ng contact ang PS-33 dahil hindi nakikipag-ugnayan ng mga underwater vessel sa barko ng Philippine Navy. Nagpakawala ng anti-submarine explosive weapon ang RPS Samar pero wala namang narinig na mga pagsabog. November 14, 1952, muling nakita sa sonar radar ng PS-33 ang parehong submarine. Sinubukan pa nitong magsagawa ng evasive maneuver at magtungo sa mas malalim na bahagi ng Lamon Bay. Dito nga ay muli na namang nagpakawala ng anti-submarine explosive ang RPS Samar para targetin ang papatakas na underwater vessel. 4 na taon na makalipas matapos ngang magawang mawasak ang isang unidentified submarine na sumusuporta sa mga Huk rebel sa bahagi ng Lamon Bay, Quezon Province noong 1952. Muli na namang nasubukan ang kakayahan ng ating hukbo at ng barkong RPS Samar. Noong June 22, 1956, sa pamumuno ni LTSG Burgos Baluyot sa RPS Samar, ang kanilang destinasyon ay ang Lubang Island sa Mindoro. Dito ay iniutos ni LTSG Baluyot ang sonar sweep
sa katubigan ng Calamian, Palawan. Ang Calamian Island sa Northern Palawan ay binubuo ng mga isla ng Coron, Culion at Busuanga. Sa kanilang isinagawang sonar sweep ay wala silang na-detect na kahina-hinala. Pero dahil naman sa mga report ng submarine sighting sa Araceli, Palawan, nag-dispatch ang RPS Samar ng landing party para mag-coordinate sa LGU hinggil nga sa report ng nasabing submarine sightings na kaagad namang pinabulaanan ng mga opisyales ng Araceli. Matapos lisanin ang nasabing munisipalidad, muli silang nagsagawa ng sonar sweep sa bahagi naman ng Dumaran Island. Dito ay na-detect nila ang isang unknown submarine. Tumunog ang battleground sa barkong Pundigma at ang lahat ng mga crews ay naka-alerto. Bilang bahagi ng Standard Operating Procedure, sinubukan munang mag-establish ng contact ni LTSG Baluyot sa underwater vessel para kumpirmahin kung pagmamayari ito ng kaalyadong bansa ng Pilipinas. Dahil walang nakuhang response mula sa submarine, bandang hating gabi ay iniutos ni Baluyot na bagsakan ito ng depth charges. Matapos ito ay hindi na muling nakita sa sonar radar ang nasabing submarine. Gayunpaman, nagpasya ang RPS Samar na wag munang umalis sa lugar na ito dahil kutob ng mga opisyal at mga crews ay nagtatago lamang sa ilalim ng dagat ang submarine at para masiguro na rin na wala ng banta mula sa kalaban. Hindi nga sila nagkamali dahil bandang alas 5 ng madaling araw noong June 23, muling nakita sa sonar ang unidentified submarine vessel sa mismong lugar kung saan ito unang nakita. Pero pagkalipas lamang ng ilang minuto ay agad na naman itong nawala sa radar. Dahil dito ay nagpatuloy silang magbagsak ng pattern ng mga depth charges hanggang sa muling maka-establish ng contact sa naturang submerged vessel. 3 pang depth charges ang ibinagsak ng RPS Samar. Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig na tuluyan na ngang sumira at nagpalubog sa nasabing submarine. Kalaunan ay naglutangan ang mga sinasabing labi ng submarine at maging ang makapal na oil slick mula rito. Hindi na kumpirma kung saang bansa nagmula ang submarine na ito, pero marami ang naniniwala na ito ay galing sa komunistang bansang China dahil sila ang nagpupondo sa operasyon ng Hukbalahap movement sa kasagsagan ng 1950s. Isa ang Palawan area sa paboritong transit point at landing spot para sa mga unidentified submarines sa kasagsagan ng 1950s. Kadalasan ay nagmumula ito sa South China Sea at dadaan sa Calamian Island Group. Dediretso naman ito sa Sulu Sea hanggang sa Mindanao Sea. May mga sightings rin sa Philippine Sea hanggang sa Luzon Strait. Ang precision and leadership ni na LTSG Villamater at LTSG Baluyot ay talaga namang nagpabantog sa RPS Samar kaya nga nabansagan itong The Submarine Hunter. Pinag-aralan naman ng mga opisyales ng US Navy sa Joint US Military Assistance Group sa Subic Bay ang anti-submarine warfare trainings and readiness ng RPS Samar. Dito ay nadetermine nila na base sa mga pattern ng depth charges na ibinagsak ng PS-33, kumbinsido sila na nagawang masira ng Philippine Navy ang beam aspect ng submarine noong November 1952. Ito ang kauna-unahang anti-submarine warfare operation na isinagawa ng hukbo sa kasaysayan ng Philippine Navy. Ito rin ang nakikitang dahilan kung bakit hanggang 1955 ay walang nagtangka sa mga submarines o ano pa mang underwater vessels ang illegal na maglayag sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas. Pinuri ng NOAA Defense Secretary Ramon Magsaysay ang 3 namuno sa mga warships na ito dahil napigilan nila ang resupply mission ng mga armas at ammunition patungo sa rebeldeng Hukbalahap. Malaking achievement ito para sa Philippine Navy dahil sa kasagsagan ng guerrilla movement, nagkaroon ng kontrol sa karagatan ang ating hukbo at napigilan ang patuloy na iligal na pagpasok ng mga submarine na noon ay talamak sa bahagi ng Celebes Sea, Sulu Sea, Sibuto, Palawan, Lamon Bay, Dirigi Bay at maging sa Ilocos area. Bukod naman sa anti-submarine warfare capabilities ng patrol crafts escort, idinagdag ang 16 submarine chasers sa hanay ng Philippine Navy.
sa panahon ng Cold War sa Southeast Asia kasabay ng pagtaas ng insurgencies and rebellions. Natutok ang misyon ng Philippine Navy sa anti-submarine and mine warfare. Dahil dito, sa pagpasok ng administrasyon ni President Ramon Magsaysay ay nadagdagan pa nga ng 2 patrol craft sweeper at coastal mine sweeper ang Philippine Navy. Kalaunan, ang mga patrol craft escort na ito ay tinawag na mga corvettes na kinilala bilang Miguel Malvar class sa Philippine Naval Services. Makalipas lamang ang 12 taon ng serbisyo sa bansa na dikomisyon ng RPS Samar PS-33 noong 1960. Dahil sa tagumpay ng Philippine Navy sa panahong ito, ay nakamit nila ang 4 vital parts ng anti-submarine operation: ang Sea Control Operation, Battle Space Dominance, Choke Point Operations, and Area Denial. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.